Viral video. Disclaimer: ang video na ito ay pawang katham-isip lamang. Anuman ang pagkakatulad ng pangalan, lugar at pangyayari ay hindi sinasadya. Ang kwento ay pinamagatang Kapitan Ted 210. Kwento ni Ted 210 ay may halong drama, komedya at politika. May mga malalaking personalidad sa pamilya niya na pwedeng gawing mapagkukunan ng conflict o support, at may potential din sa character development kung paano siya magbabago habang nilalapitan ang mga ordinaryong tao. Pero bago ko ipagpatuloy ang kwento, pwede bang mag-like and follow ka muna para updated ka sa mga susunod na kwento ng buhay ni Ted 210. Barangay Kokak, isang payak ngunit makulay na barangay sa tabing lawa, puno ng mga masayahing residente at ang lokal na problema gaya ng basura, kuryente at katiwalian. Pagpapakilala sa mga karakter ng viral video animated series na si Kapitan Ted 210. Main character, Kapitan Ted 210. Edad, 38 years old, mayaman at edukado, nakapagtapos sa abroad, gustong maging barangay chairman, buhin ang sistema. Palabiro pero seryoso sa gustong makamit. Nakasuot lagi ng designer barong at may bodyguard na parang anime sidekick. Supporting character, Bella Maldita 10, asawa ni Ted. Matapang, pasyonista, may pagka-social climber, supportive pero minsan may sariling hidden agenda. Anak ni Ted, babae, 16 years old. Name, Shana. Smart at critical, parang consis ni Ted. Anak ni Ted na lalaki, 8 years old. Komedyante, madaldal at observant. Mga tiyo ni Ted, full title. Henry 10, may-ari ng Mall of Pacific. Businessman na mahilig sa PR. Lucio 10, CEO ng Philippine Airbus Line. Strike, military style leader. John Go 10, 63 years old, tagapamuno ng Rock and Hill at Rubrina Corporation. Si Ted ay bumalik sa Pinas galing sa abroad at nagdeklara ng pagtakbo bilang barangay chairman. Ginamit niya ang kayamanan at koneksyon para sa bonggang kampanya. Pero hindi siya kilala sa barangay Kokak, kaya tingin ng mga tao ay trapo lang siya. Nagsimula siyang kilalanin ang mga tao sa barangay Kokak, tulad ni Aling Pining, tindera ng gulay, Mang Totoy, basurero sa barangay Kokak, at mga kabataan sa tambayan. Dito niya unti-unting naintindihan ang totoong issue ng barangay Kokak. Lumalabas na may kalaban siya sa eleksyon, si Cap Bertulog, ang incumbent na may underground dealings. Pagitan ng ambisyon, pamilya at prinsipyo. Pipiliin